Maagang nagising si Lisel. Tulad ng nakagawian, ay kape muna bago ang ibang gawain. Naupo siya sa may biranda, mahinahong ninanamnam ang mainit na kape. Sa hindi sinasadya, bigla siyang napatitig sa puno. Taglamig at malamyos ang simoy ng hangin sa labas. Habang patagal ang pagtitig sa puno, napansin niyang mayroong kakaibang dahon. Kumikinang ito na parang ginto. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Sobrang nakakaakit ang kinang ng dahon. Nilabas ni Lisel ang kamay sa may bintana. Pilit na inaabot ang kumikinang na dahon. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya ito maabot. Biglang tumunog ang alarm clock. Napabalikwas ng bangon si Lisel. Panaginip lang pala, bulong nito sa sarili. Tumayo siya at niligpit ang higaan, nagtimpla ng kape at naupo sa misa. Iniisip niya kung ano ang una niyang gagawin. Sa haba ng panahon na pananatili ko sa bahay na ito ay parehong gawain ang paulit-ulit kong ginagawa, sambit nito sa sarili. Si Lisel ay isang overseas foreign worker. Isang caregiver, nag-aalaga ng matanda. Medyo mabigat ang responsibility niya dahil sa kanya pinagkakatiwala ang halos 100 taong gulang na matanda. Kaya naman wala siyang oras para makipagsosyalan. Pagkatapos niyang magkape, nagpunta ito sa biranda. Tinaas niya ang mga kortina. Bigla siyang napabaling sa malaking puno. Sariwa pa sa isipan niya ang panaginip. Napangiti siya dahil sa panaginip niya ay mayroong kakaibang dahon. Kaya tinitigan niyang mabuti ang malaking puno. Pero kahit anong titig niya, wala siyang nakitang kumikinang na dahon. Bukod sa mga ibon na umaawit. Siyempre wala, sa panaginip ko lang nakita yon, bulong nito sa sarili. Ang aga pa, kaya siyempre tulog pa ang kanyang alaga. At dahil halos araw-araw niyang nililinis ang bahay, wala pa talaga siyang gagawin. Naisip niya na lang kumuha ng papel at ballpen. Nagdrawing siya ng damit at mga bulaklak. Bigla niyang naisip nung grade 3 siya. Pinagdrawing sila ng teacher niya ng talong. Pero dahil dun siya nakatitig sa sahig, nakita niya ang ipis na dahan-dahang tumawid. Kaya yun ang dinrawing niya. Ipis, pasahan na ng papel. Lahat nagdrawing ng talong. Kanya lang ang naiba. Pinakita ng teacher sa mga kaklase niya ang gawa niya. Nagtawanan siya. Imbis na mahiya ay proud siya sa ginawa niya. Against the rules, di ba? Wala yung makagawa ng ganun kundi siya lang. Tinanong siya kung saan niya nakuha ang idea na mag-drawing ng ipis. Luckily, napakabagal ng ipis. Tinuro niya ito. Doon na nagtawanan ang lahat at pati ang teacher niya ay hindi mapigil ang matawa. Hanggang sa kantin, habang nasa recess ang lahat, ay ang ipis ang pinag-uusapan. Rinig na rinig ni Lisel ang tawanan ng mga teacher. Napangiti na lamang si Lisel habang binabalikan niya ang nakaraan. Tumayo siya at pinuntahan nito ang matanda, pero tulog pa ito. Lumipas ang buong araw, pagkatapos nitong maligo ay nahiga ito. Handa na sa pagtulog. Habang nagpaapaantok, hawak nito ang cellphone. Nag-check siya ng mga message. Nothing important, bulong nito sa sarili. Hanggang sa nabitawan niya ang kanyang cellphone at pilit inaabot nito ang kumikinang na dahon. Sa hindi inaasahan, biglang may malakas na hangin na tumangay sa kanya. Napunta siya sa isang misteryosong lugar. Paikot-ikot si Lisel at ang layo na ng kanyang nilakad pero halos walang katapusan. Kaya naisipan niyang maghanap na lang ng lugar na pwede niyang maupuan. Sa hindi kalayuan ay nakita niya ang pamilyar na puno. Iniisip niya kung saan niya nakita. Naupo siya at inikot ang kanyang mga mata. Sa haba ng nilakad niya ay nakaramdam siya ng gutom. Sana mayroong pagkain. Nagulat siya nang makaamoy siya ng masarap na pagkain. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Ang daming pagkain sa harap niya. Dali-dali siyang kumain at nang mabusog, nagpahinga siya. Bigla niyang naalala kailangan niya ng umuwi. Tumayo siya at naglakad ng naglakad, pero hindi niya pa rin mahanap ang daan pa uwi. Wala ring ibang tao. Nang matanaw niyang muli ang puno, may narinig siyang boses, pero wala namang tao. Hinarap niya ang puno. "Hoy, ikaw puno, ikaw ba yung nagsasalita?" Tanong niya sa puno. "Ako ba ang kinakausap mo?" Sagot ng puno kay Lisel.
Oo, ikaw, bakit? Meron pa bang ibang nagsasalita dito? Dali, ibalik mo na ako sa labas. Ang napaka-demanding mo, bakit kita ibabalik ikaw tong kusang pumasok? Tagot ng puno kay Lisel. Anong ako? Yung hangin, ang dahilan kaya ako napunta dito. Yun naman pala eh. Di sa kanya ka magpabalik, sagot ng puno kay Lisel. Saan ko siya mahahanap? Biglang tumawa ng malakas ang puno. Lagi mong kasama ang hangin, bakit mo hahanapin? O di sige, tulungan mo akong kausapin ang hangin. Pakiusapan mo siya na ibalik niya na ako sa labas. Bakit? Ayaw mo ba dito? Tanong ng puno kay Lisel. Pero wala naman akong gagawin dito. Walang tao, wala kahit ano, sagot ni Lisel. No, nagkakamali ka. Nakita mo ba yung malaking bato? Puntahan mo. Sa likod niyan ay may pintuan papunta sa nakatagong palasyo. Nag-alangan man si Lisel ay tinungo pa rin nito ang malaking bato. Nagulat siya na may dumapong ibon sa kanyang balikat. Sasamahan na kita, sabi ng ibon. Namangha si Lisel nang magsalita ito. Meron akong pangalan, ako si Pipito. Nakaramdam ng kasiyahan si Lisel. Nang marating na nila ang likod ng bato, walang mahanap na pinto. Kumatok ka ng 3 bisis, utos ng ibon sa kanya. Paano ako kakatok wala ngang pinto? Ganun pa man, ay ginawa pa rin ni Lisel ang sabi ng ibon. Pagkakatok ni Lisel ng 3 bisis sa bato, ay bigla itong nagbukas. Ang dilim, sambit niya. Maya-maya pa ay biglang lumiwanag ang paligid. Hindi makapaniwala si Lisel sa nakita. Napamangha ito sa ganda. Ang nagliliwanag na mga kristal, ang naggagandahang sari-saring mga bulaklak, ang mga makukulay na paru-paro at tutubi ay sadyang nakakaakit. Napakagandang pagmasdan ng mga ito. Sa hindi kalayuan ay nakita niya ang rabbit na parabang nag-aaya. Nilapitan niya ito. Sumunod ang ibon at sinabihan siyang huwag hawakan ang rabbit dahil nagbalat-anyo lang ito. Anong mangyayari kung hahawakan ko ang rabbit? Tanong nito sa ibon. Pwede kanyang kainin, gawin kang hapunan, pang-aasar ng ibon kay Lisel. Sinundan ni Lisel ang rabbit, nakita niyang naghuhukay ito. Napansin niyang mayroong nalibing kaya tinulungan niya ito. 3 maliliit na rabbit ang nahukay. Inilagay ni Lisel ang mga maliliit na rabbit sa sifting lugar. Kita ni Lisel na umikot ang inang rabbit ng 3 bisis. At naglabas ito ng gintong itlog. Dinampot ito ni Lisel at nagpasalamat nang biglang hinigop siya ng malakas na hangin. Nagising siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Pagbangon niya ay nakaramdam siya ng pamimigat ng kanyang ulo. Masakit ang kanyang buong katawan. At mayroon siyang lagnat. Sa sama ng kanyang pakiramdam, ni hindi niya napansin ang itlog sa kanyang tabi. Kahit na may sakit, ginagampanan pa rin niya ang maghapong trabaho. Mangyak-ngyak siya. Napakahirap talaga. Kapag OFW kahit may sakit ay kailangan pa rin magtrabaho. Habang sa kanyang silid ay nabiyak ang itlog at naging ibon ito. Natapos din ang nakakahilong araw. Pabagsak na nahiga si Lisel, hindi na nito nagawang maglinis pa ng katawan. Naramdaman nitong may tumutuka sa kanyang balikat. Napabalikwas si Lisel ng bangon. May narinig siyang maliit na boses. Aray! Sigaw nito. Napasigaw ito dahil naipit ang pakpak niya. Huwag mo akong ipitin. Tumayo si Lisel. Paanong nakapasok ang ibon dito lahat sarado? Bulong nito sa sarili. Dinala mo ako dito. Ikaw maliit na ibon ka, paano mo nasabing dinala kita dito? Hindi ko na alalang dinala kita. Magpasalamat ka na lang kaya dahil pinagaling kaya kita. Biglang naalala ni Lisel, may sakit nga pala siya. Pero bigla na lang siyang gumaling. Kung talagang ikaw ang nagpagaling sa akin, maraming salamat.
Walang anuman, mahal na prinsesa. Napahalakhak ng tawa si Lisel. Ba marunong mang-asar ang ibon? Maya-maya pa ay mayroong nag-doorbell. Ang babaeng plastic, huwag kang makipagkaibigan sa kanya. At huwag mo sabihin ang mga sekreto mo kasi tuwing may sinasabi ka at pinapakita sa kanya, iniisip niya niyayabangan mo siya. Talaga? Yan ang iniisip niya? Kaibigan ang turing ko sa kanya. Paano yan ang iniisip niya? Mayabang pala ang tingin niya sa akin, ganon? Oo, ganon niya nga, mayabang ang tingin niya sa'yo. Huwag ka nang magsabi sa kanya ng mga sekreto mo. Ipokrita pala siya sa dinami-dami ng mga kakilala ko at naging kaibigan ko. Akala ko siya yung pinaka-the best. Inggitira pala siya, ganon. Oo, kaya huwag ka na nga magsabi sa kanya ng kahit ano, lalo na yung mga sekreto mo. Sagot sa kanya ng ibon. Siya, salamat sa paalala, may munting ibon. Kailangan ko nang pagbuksan ang ipokritang babae. Hindi na binigyang pansin ni Lisel ang babaeng akala niya ay kaibigan. Bagamat dumadaan pa rin ito sa kanya, pero hindi na siya nag-o-offer ng kung ano-ano dito at hindi na rin nagkukwento. Bruha at ipokrita niya ang tingin niya dito. Isang umagang maulan. Naupo si Lisel sa biranda habang nagkakape. Ang ibon ay masayang nagpaikot-ikot. Gusto mo bang lumabas? Tanong nito sa ibon. Dito lang ako, ayokong mabasa ang ginto kung pakpak ano. Natawa si Lisel. Aba, bakit? Pik ba yung pakpak mo? Tubog lang siguro yan ano. Mas lumakas pa ang tawa ni Lisel. Huminto ang ibon sa paglipad at dumapo ito sa kanyang balikat. Lisel, bakit hindi ikaw ang lumabas? Hindi ka ba naiinip dito? Biglang napaisip si Lisel. Wala naman siyang di-op. Okay lang ako, di bale. Lalabas tayo pag maganda ang panahon. Punta tayo sa may dagat or sama ka sa akin sa supermarket. Marami tayong pwedeng puntahan. Bagamat walang regular na di-op si Lisel, ay nakakalabas ito sa kahit anong oras niyang inaisin. Lumipas ang maraming buwan at taon. Dumating na nga ang araw na kailangan niya nang umuwi sa kanyang bansa. Kailangan ko nang umuwi sa sarili kong bansa, gusto kitang isama. Sasama ka ba? Tanong ni Lisel sa ibon. Kung mahulaan mo ang pangalan ko, ay kailangan mo akong isama. Pero kung hindi mo mahulaan, ay kailangan mo kong iwan. Yun lang? Tanong ni Lisel sa ibon. Oo, yun lang, sagot ng ibon sa kanya. Ang pangalan mo ay Pipito. Magkasama tayong pumasok sa pintong bato. Nagulat ang ibon kung paano nalaman ni Lisel. Ang hindi alam ng ibon ay nakalimutan ni Lisel ang tungkol sa itlog. Kaya buong panahon na magkasama sila, ay alam ni Lisel na siya si Pipito. Biglang nagdiwanag ang paligid at naging gintong itlog muli ang ibon. Namangha si Lisel. Tinawag niya si Pipito at naging ibong muli ang itlog. Kung gusto mo akong isama, kailangan maging itlog muli ako. Binigkas muli ni Lisel ang pangalan nito, Pipito. At naging itlog muli ito. Isinilid ni Lisel ang itlog sa kanyang bulsa. Naging matiwasay ang kanilang paglalakbay. Magkahalong kaba at saya ang naramdaman ni Lisel. Pagdating ni Lisel sa lumang bahay, namanan niya sa kanyang mga lolo at lola. Bigla siyang nakaramdam ng lungkot. Puno ng mga damo ang paligid at sira-sira na ang bubong. Pagod man sa biyahe ay kailangan niyang maglinis. Dahil maaga pa naman, nagpunta siya sa dating kakilala. Nagulat si Aling Nada nang makita si Lisel. O Lisel, kailan ka pa dumating? Tanong nito. Ngayon lang ho. Aling Nada, baka ho mayroon kayong kakilala na pwede hong makatulong sa akin sa paglinis at pati ho magdadamo kasi sobra pong taas na mga damo sa bakuran. Aba mayroon, pero pumasok ka muna at magkape. Naku ho, hindi na ho. Marami pa ho akong gagawin tsaka kailangan ko pa hong pumunta sa supermarket para bumili ng mga panglinis. Ay ganun ba? Di sige, papupuntahin ko na lang sa bahay mo ang makukuha kong mga tauhan ano.
Naku ho, Aling Nada, maraming salamat ho. Sige ho, magpaalam na ho ako at magkikita na lang ho tayo mamaya. Natapos rin si Lisel sa pamimili. Pagdating niya sa bahay ay nadatnan niya ang dalawang lalaki na nagtatabas sa paligid. Pumasok siya sa bahay, naglagay ng tubig sa pitsil at dinala sa labas. Nilapitan nito ang lalaki, masyado pong makapal ang damo ano ho. Ah, oo eh. Matapos nyo kaya ho ngayong araw na ito? Napaisip ang lalaki, napansin ito ni Lisel. Pakyawin nyo na lang ho. Pwede ho kayong kumuha ng makasama. Gusto ko ho kasi matapos kaagad eh. Ganun ba ining? Sige ay tatawag ako sa aking kakilala at papupuntahin ko dito para may makatulong ako. Sige ho, maraming salamat ho. Asawa ko rin nga ang kinuha ni Aling Nada para tumulong sa'yo sa paglinis sa loob ng bahay. Ganun ho ba? Salamat ho. Baka ho pwede na rin magsama ng isa pa. Ang dami ho kasing linisin eh. Ang dami hong gagawin. Sagot ni Lisel. Natapos rin ang nakakapagod na maghapon. Sa wakas malinis na ang kanyang bahay, loob at labas. Nagluto siya ng noodles, napangiti siya. Naisip niya nung nasa ibang bansa siya, ang noodles ay pangtawid gutom. Ngayong nandito na siya sa Pilipinas, ang noodles ay pagkain. Bumalik sa kanya ang mga masayang alaala noong buhay pa ang kanyang lolo at lola. Tumayo siya nung hindi niya na mapigil ang antok. Nahiga ito at ninanamnam ang higaan. Mahimbing ang pagkatulog ni Lisel nang bigla siyang nakarinig ng mga ingay sa labas. Kumalat na pala ang balita ng pagdating niya. Dahan-dahan siyang bumangon at nagbukas ng pinto. Nakita niya ang mga dating kaibigan na si Cherry, Rowena, Nailin at Michelle. Sila ang mga kababata niya. May mga dala ito. Nagunahan sa pagpasok sa loob ng bahay. Tulad ng dati, mas nauna pang kumain sa dala nila ang mga ito. Lisel, halika na, yaya nila. Dali, magdala ka na ng tasa. Puno ng kape ang dala kong termo, pagmamalaki nito. Lumapit si Lisel at naupo ito katabi ni Cherry. Antok pa ako, kayo na ang kumuha ng tasa. Hindi pa rin kayo nagbabago. Hindi man lang ninyo ako tinanong kung okay lang ba ako. Nagtawanan ang kanyang mga kaibigan. Ano ka ba? Kausap ka lang namin kahapon sa group. Kami dapat ang magtampo dahil hindi mo sinabi na ngayon ka pala darating. Diba girls? Nagtawanan ang lahat. Tumayo si Nailin at kumuha ito ng tasa. Habang kumukuha ng tasa ay napansin niya ang 4 na box na nakatabi. Sure yan ang pasalubong niya sa amin, bulong nito sa sarili. Bumalik ito sa misa. Masayang nagkwentuhan ang magkaibigan. Pagkatapos mag-almusal ay isa-isa na itong nagpaalam. Babalik kami mamayang gabi ha, magiinuman tayo. Sagot ni Lisel, sige ba, antayin ko kayo ha? O ano, kaninong sagot? Syempre, dapat si Lisel ang magpainom. Diba girls? Nagtawanan ang lahat. Maya-maya pa ay tumayo na si Lisel. Kinuha niya ang 4 na box at inabot ito sa kanyang mga kaibigan. O paano girls? Balik tayo mamayang gabi ha? Syempre, sagot ko. Nagpaalam na ang mga ito. Maya-maya pa ay natahimik na ang buong kabahayan. Habang nagliligpit, biglang napatingin si Lisel sa malaking puno sa kanyang bakuran. Naalala niya ang matandang puno, kupyang-kupya ito sa puno sa ibang bansa. Bakit hindi ko napansin iyon? Nang bigla niyang maalala ang itlog, naku, saan ko na ilagay? Dali-dali siyang nagpunta sa kanyang silid. Nang hindi niya ito mahanap, ay tinawag niya ang ibon sa pangalan nito. Biglang nagliwanag ang kanyang silid at biglang lumipad ang ibon. Dumapo ito sa kanyang balikat. Hi! Salamat! Nakalaya rin muli! Sabi ng ibon. Baba sila sa silid at tinuro ni Lisel ang malaking puno. Alam kong mayroon kang puno dito. Dahil dito ako galing. Sambit ng ibon. Paanong dito ka galing? Sa ibang bansa ka galing. Ano ka ba naman? Kasama mo ako simula pa nung umalis ka dito. Hindi makapaniwala si Lisel sa narinig. Dali-daling nagpunta si Lisel sa malaking puno
At nagpasalamat ito dahil binigyan siya ng isang mabuting kaibigan, nag-aalaga sa kanya tuwing may sakit siya, nagpapalakas ng loob tuwing pinanghihinaan. Maraming salamat sa iyo, kaibigan kong ibon, dahil sa iyo nakayanan kong lahat na pagsubok sa ibang bansa. Napakaswerte ko dahil lagi kitang kasama. Naku, huwag ka na magpasalamat. Ikinagdadala kong paglilingkuran ka. Sana magustuhan mo dito. Siya nga pala, mag-iingat ka at huwag kang magpakita sa mga tao. Masayang nagpaikot-ikot ang ibon sa puno. Maya-maya pa ay nagdatingan na nga ang magugulo nitong mga kaibigan, kasama ang mga asawa nito. 10 taon ang lumipas mula nang nag-ibang bansa si Lisel. Siyempre, lahat na kaibigan niya ay mayroon ng mga pamilya. Habang nagiinuman ay tahimik ang isang lalaki na sinama ng kaibigan niya. Siya si Richard. Si Richard ay matalik na kaibigan ng asawa ni Cherry. Sadya nila itong isinama para ipakilala kay Lisel. Si Lisel ay palihim na tinitingnan si Richard. Ang pogi niya, ang gwapo naman niya, pabulong ni Lisel, at ang pagkakaalam niya ay maganda ang trabaho nito at sumasahod ito ng malaki. Ganon din si Richard, panay tingin kay Lisel. Napansin iyon ng lahat. Nagkatinginan sila at nagtawanan. Lumipas ang mga oras, nagkalasingan na ang lahat. Kanya-kanya itong tayo at nagsiuwian na. Si Richard lang yata ang hindi lasing dahil juice lang ang ininom nito. Tumayo na rin si Richard at aalis na rin sana, nang mapansin niyang walang nagligpit ng mga kalat. Si Lisel, na lasing ay pagaywang-gaywang itong tumayo. Inalalayan ito ni Richard para makahiga ng maayos sa kanyang silid. Pagkatapos niyang ayusin si Lisel, ay lumabas ito at iniligpit ang mga kalat. Na masigurado niyang okay na ang lahat, chinik niyang muli si Lisel. Nakatulog ito ng mahimbing. Maingat itong lumabas, sinigurado nitong nakalak ang bawat pinto at bintana. Pinindot nito ang lock sa main door para ma-sure niya na paglabas niya ay walang ibang makapasok. Buwan at taon ang lumipas. Si Lisel at Richard ay kinasal. Nagkaroon sila ng 3 anak at ang kaibigan ni Lisel na ibon ay tinago niya sa loob ng matandang puno. Kung kailan ito magigising muli ay ang panahon lamang ang makapagsabi.